Spear News. Sunod-sunod na engkwentro sa Bicol muling naitala sa huling linggo ng Enero. Bagong panganak na former rebel nakatanggap ng tulong pinansyal. Criminology students sa Sorsogon sumailalim sa jungle survival training. At sa trivia ni Tito Bal, ating alamin, ano pa kaya ang mga pinagdaraan ng training ng mga sundalo? Magandang araw, Bicolandia! Sunod-sunod na engkwentro na itala sa Masbate at Camarines Norte. Ang detalye ating alamin kay Jiro Banania. Muling nakapagtala ng sunod-sunod na engkwentro sa pagitan ng mga sundalo at mga miyembro ng Communist Terrorist Group sa huling linggo ng buwan ng Enero. Enero 24 nang maitala ang unang bakbakan sa Barangay Valparaiso, San Fernando, Masbate, kung saan nasamsam ng 96th Infantry Battalion ang mga kagamitang naiwan ng nagsitakas ng mga rebelde na kinabibilangan ng mga bala, gamit pampasabog, subversibong dokumento at mga personal na kagamitan. Nasundan ito noong Enero 28 kung saan nakapalitan ng putok ng 81st Infantry Battalion ang grupo ng NPA sa Barangay Bayabas, Labo, Camarines Norte na tumagal ng 5 minuto. Naiwan rin ng armadong grupo ang isang anti-personal mine at 4 na backpacks na naglalaman ng mga personal na gamit. Samantala, alas 9 ng gabi nitong Enero 30 nang makasagupa naman ng 2nd Infantry Battalion ang ilang miyembro ng NPA sa Sitio Malapingan, Barangay Saumil, Mobo, Masbate. Wala namang naitalang nasugatan o namatay sa tropa ng gobyerno sa nasabing mga engkwentro habang patuloy namang inaalam sa bahagi ng CTG. Labis naman ang pasasalamat ng 9th ID sa mga Bicolano dahil sa patuloy na tiwalang ibinibigay sa mga sundalo at pagpapaabot ng mga impormasyon na siyang patunay ng mataas na net at trust rating ng Spear Troopers sa nakaraang survey. Kapayapaan para sa lahat. Jiro Banania, Spear News. Tulong pinansyal ipinagkaloob sa bagong panganak na former rebel sa Camarines Sur. Yan ang balitang hatid ni Eden Flororita. Itinuturing na napakalaking tulong ngayon ng bagong panganak na dating miyembro ng New People's Army or NPA ang ibinigay na tulong pinansyal sa kanya ng Provincial Social Welfare and Development ng Camarines Sur nitong Enero 27. Ang nasabing ayuda ay tulong ng ahensya para sa pangangailangan ng kanyang bagong silang na anak. Taong 2022 nang magkasamang sumuko sa 83rd IB si Kadayan at ang kanyang asawa at 2 pa nilang anak para makapagbagong buhay. Kaugnay nito, muli namang hinikayat ng pamunuan ng 9ID ang mga natitira pang miyembro ng Communist Terrorist Group or CTG na sumuko na rin para sa mga oportunidad at bagong pag-asa para sa kanilang mga pamilya. Kapayapaan para sa lahat. Eden Flororita, Spear News. Criminology students nalampasan ang 5 araw na jungle survival training sa Sorsogon. Yan ang inantabayanan ni Maymay Quebelias. Matagumpay na nalagpasan ng mga criminology students mula sa Solis Institute of Technology ang 5 araw na jungle survival training na pinangunahan ng 22nd Infantry Battalion sa Bulan, Sorsogon. Nagsimula ito nitong Enero 26 na dinaluhan ng 70 na mga estudyante na sumailalim sa mga pagsasanay tulad ng medical first responder, arresting techniques, search and rescue, tying techniques, knowing the enemy lectures, navigation techniques, traps and fire making, at gun safety rules. Hindi rin nawala sa aktibidad ang kanilang inaabangang jungle lane na may layuning patibayin ang kanilang mga sarili at pagkakaisa. Kaugnay nito, nagpasalamat si Lieutenant Colonel Alan M. Mangaser, Commanding Officer ng 22nd IB, sa tiwalang ibinigay ng pamunuan ng paaralan, gayon din ang kooperasyon ng bawat kalahok sa naging susi sa matagumpay na aktibidad. Kapayapaan para sa lahat. Maymay Quebelias, Spear News. Ang sekreto daw para sa mas malawak na kaalaman ay ang patuloy na pagkatuto. At yan daw ang ginagawa ng mga sundalo. Yan ang ating alamin kay Tito Bal. Tito Bal, what now? Trivia ni Tito Bal. Alam nyo ba na hindi lamang natatapos sa basic military training o candidate soldier course ang pinagdadaan ng training ng mga sundalo? Dahil maliban dito, may mga tinatawag pa pala silang mga career at specialization courses. Yan ang ating aalamin ngayon
dito sa tanggapan ng Assistant Chief of Staff for Education and Training, G8. Maliban sa basic military training na in-undergo ng candidate soldier course natin, marami pang iba't ibang klase ng training na ina-undergo yung mga sundalo natin. Halimbawa na dito yung mga career courses natin katulad ng advanced and basic courses. Meron din tayong mga specialization courses tulad ng Scout Ranger Course, Special Force, Airborne at marami pang iba. Napakarami palang departamento sa loob ng Philippine Army. Kaya naman, ang bawat training na pinagdadaanan ng mga sundalo ay may purpose. Kaya sila mismo ang nakakapili kung ano ang pagdadaanan nilang training sa tinatawag na basic at advanced courses. Bakit nag-undergo ng basic at advanced courses yung mga tropa natin? So, may mga purpose din yan. Sa mga courses kasi na yan, marami din tayong courses na ina-offer na advanced and basic course. Meron tayong AGS, meron tayong logistic, meron tayong finance, meron tayong signal. So, nakadepende yan kung ano yung AFOS ng mga tropa natin. Ano ba ang basic course? So, ito yung formal na kurso na kailangang ikategorya ang mga sundalo sa mga natatanging service branch. Sila ay sinasanay na magkaroon ng pangunahing kaalaman at kasanayan sa militar, nakakaiba sa isang sangay ng serbisyo, at inihanda na kumuha ng mga posisyonal material sa sangay na naaayon sa kanilang hanay. Sa yugtong ito, pinapalagay ng mga tauhan ang kanilang pangunahing AFOS at MOS. Ano naman ang advanced course na tinatawag natin? So, ang advanced courses natin depende sa AFOS mo. So, ito yung isang formal na kurso ng mga official at mga enlisted personnel natin, no? Ito ay isang mas mataas na antas ng pagsasanay sa karera na idinisenyo upang ihanda ang isang individual na mag-assume ng mga posisyon ng mas mataas na responsibilidad sa kahabaan ng kanyang pangunahing espesyalidad sa trabaho. Yan ang patunay kung bakit napaka-organisado ng hukbong katihan sa lahat ng bagay dahil hindi lamang sila nakatutok sa disiplina kundi maging sa pagbibigay ng tamang kalaman sa bawat sundalo upang sila'y maging produktibo at pakipakinabang sa kanilang tungkulin. Ang pagsasanay ay sumasaklaw sa lahat ng aktibidad na idinisenyo upang matulungan ang isang sundalo ng hukbo na magkaroon ng kaalaman, kasanayan, saloobin o pag-uugali na kinakailangan upang maisagawa ng maayos ang kanilang kasalukuyang trabaho. Kadalasan ay ang katagang pagsasanay ay may kasamang salitang pag-unlad sa sarili. So dito, umuunlad ka bilang isang sundalo, umaangat din yung antas ng pagsasanay na kailangan mong matutunan. So kailangan din kumuha ng mga training na yan. At yan ang ating munting kalaman. Ako po, si Tito Bal, ang may alam lamang. At yan ang mga balitang aming tinutukan. Para sa pagkakaisa, patuloy nating suportahan ang mga programang pangkapayapaan ng Philippine Army. Kapayapaan para sa lahat. Christine Atoles, Spear News. Kung gusto niyo makatanggap ng mga balitang gaya nito, Please like and share this video. And subscribe this YouTube channel.